piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Purihin ng Diyos, isang masiglang pagbati po ng isang pinagpalang araw sa bawat isa po na tumatangkilik at patuloy ngang pinagpapala ng Diyos sa pakikinig at panonood ng programang ito, ang araw-araw na pagpapala. So ngayon pong araw na ito, salamat sa pagkakataon na ako po ay makapagbahagi muli ng aralin mula po sa Biblia. At bago po ito, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasama sa amin sa araw na ito upang kami ay patuloy na makapakinig at mapalakas ng iyong salita. Lord, kailangan namin, Lord, ang iyong word, ang iyong anointed word sa araw na ito. So, we pray, O God, hallelujah, na kami po'y patnubayan nyo, lalo ng iyong lingkod na magbabahagi nito. At sa gayon, Panginoon, ay tunay nga mapagpala kami ng iyong salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. So, ang akin po share na word sa araw na ito ay matatagpuan po sa aklat po ng Hebreo, chapter 4, verse 9 to 10. Ganito po sinasabi, kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga na rin sa kanyang paggawa. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Yes, mga kapatid at minamahal, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang isang bagay na gustong ibigay sa atin ng Diyos bilang pagpapala. At ito po yung tinatawag na kapahingahan o yung kanyang rest. Ito po ba na maging ang ating Diyos, ayon po sa kanyang salita, ay pumasok din siya sa lugar na kung saan siya rin ay nagpahinga at sa kanya pong paglikha. Sabi nga po natin, hindi naman napapagod ang Diyos. Bakit kailangan niya magpahinga? Ang pagtigil niya po sa paggawa ay ito yung panahon na kung saan tinignan niya ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. At talagang nasaksihan niya na at natuwa siya dahil napakaganda ng mga ito. Gayon din po sa ating lahat na po ng mga anak ng Diyos, nais din ng Panginoon na pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. Alam niyo po, yun nga po yung title ko ngayon The Barrenness of Busyness. So, minsan po kasi meron po tayong false assumption na kapag marami kang ginagawa, ay masasabi natin na productive ka. No po? Pero kapag sinasabi natin, minsan yung taong walang ginagawa, na masasabi nating tamad, ay parang sinasabi nga po nating unproductive. Okay? So, yun nga po, no? Yung aking natutunan sa aking pinag-aralan na meron pong tinatawag na productive rest, no po? At merong unproductive busyness. So, marahil sa ilan sa atin, busy tayo sa napakarami po nating ginagawa. Pero, naranasan niyo po ba yun na pagdating ng bandang huli o sa ating maghapon, parang wala namang naging resulta. Parang yung inaasahan natin, yung goal natin, parang hindi naman yun ang nangyari. Pero kung matututunan po natin yung tinuturo ng salita ng Diyos o yung kapahingahan na nagmumula sa Panginoon, na kailangan din pala natin bilang mga mananampalataya o ng sino man. Kailangan po natin ng panahon. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Psalms 46, "Be still and know that I am God." Magkaroon tayo ng katahimikan at binibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga sarili na makinig sa ating Panginoon. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. We are resting in the presence of God. Okay? So, mapapansin po natin kasi na kapag tayo'y busy, kumbaga nakatuon na lang tayo lagi. No? Nandun na yung ating buong panahon, buong lakas, buong pag-iisip, at nakakalimutan na natin yung tamang commitment natin, yung pinaka-first priority at pinaka-commitment natin, ang mahalin ng Diyos ng buong lakas, ng buong puso, buong pag-iisip, o kasama na buong kaluluwa. Sabi nga po ng pinakadakilang utos. Kaya nga po,
doon po natin, baka hindi natin napapansin na kapag tayo po ay masyadong nakatuon na lang sa ating mga ginagawa, alam niyo po, baka hindi natin napapansin, nasisira rin yung ating relasyon sa Diyos o maaring nasisira na yon yung ating relasyon sa ating kapwa. Yan po yung bagay na iniiwasan po natin. At isang bagay pa, naalala ko, yung word na burnout. Yung mababurnout ka na ba? Dahil sa dami mong ginagawa, ang nakita ko nga po dito sabi nga, burnout is the overwhelming exhaustion and inability to push on brought about by stress and prevent us from focusing on our real priorities. Mga minamahal, meron pala talagang mga bagay na kung saan nais ng Diyos na ilaan natin ang ating sarili. Especially if we know our purpose. Diba? Ano yung ating layunin? Ano yung mga dahilan ba't ginagawa mo yung mga bagay? Minsan gawa kasi tayo ng gawa. May dahilan ba ito? May kaugnayan ba ito? Ito ba'y nagpapatatag ng aking relasyon sa Diyos? At nagpapatatag din ng relasyon sa ating kapwa? Minsan daw kapag gawa na tayo ng gawa at nakakalimutan natin yung mga real priorities natin, abay gumagawa na lang daw po tayo para sa ating sarili. Nakasentro na lang ang ating sarili sa ating buhay. Which is, eventually talagang masisira po yung resultang inaasahan po natin ay hindi po yun ang mangyayari. Kaya we need to learn to strike a balance. No? Kailangan balansin daw po natin work, enjoyment, and rest. Yung tatlong bagay po. Work, gumawa tayo sa paano tayo dapat gumawa. And enjoy naman ang ating buhay. Kapag panahon, hindi po pwedeng pagsabayin yung enjoyment and rest. Iba rin po yung rest. Pag nag-enjoy ka, panahon ng pagbibigay ng kasiyahan sa iyong sarili, kasamang yung mga mahal sa buhay, yung inyong mga bonding. So, ando po ito. Ginagawa po natin ito para physically, we are at rest. At emotionally, masaya po tayo kasama yung ating mga mahal sa buhay sa panahon ng ating pagkakaroon ng kasiyahan. Pero yung rest, dapat meron daw po tayong soul rest. Yung kaluluwa naman po natin, nagpapahinga rin. At kinakailangan din naman nating nakikinig sa ating Panginoon. Kagaya po ng ginagawa natin. At dito po nabubuo ang maraming magandang resulta na bunga ng ating mga plano at mga desisyon na ginagawa. Kaya nga, sabi nga po sa mga unang taga-Thessalonica, chapter 4, verse 11 to 12, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain, at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuturo namin sa inyo. Dahil dito, kayo igagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba. So, napakaganda po, tiho ba? Kapag tama po ang ating mga desisyon at mga plano sa buhay at gumagawa tayo, binibigyan talaga natin ng tuon, gagawing excellent ng Panginoon ang ating mga paggawa. At talagang ito'y magkakaroon ng magandang resulta dahil unang-una, nakinig tayo sa Panginoon at mararanasan po natin yung kanyang paggagabay. Okay? Kaya sabi ko nga po, lagi kong ipinapaalala ito sa aking sarili. Sabi po nung isang nagsulat, God does not ask our ability or our inability, but our availability. So, kung available ka sa trabaho, dapat available ka rin sa panahon sa iyong pamilya, and then, kailangang available ka rin sa panahon mo sa ating pakikipagniig sa Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng salita, sa pag-aaral, at sa pagbabahagi nito. So, yung mga bagay po yan. Alam niyo po kasi, kapag tayo may rest, kahit pag kumakain po tayo, alam niyo, pag kumakain po tayo, hindi rin nakaka-enjoy yung magulong environment, di ba? Kaya nga po sabi ni Haring David, yung kanyang mga tupa ay dinadala niya sa lunti ang pastulan at sa malinis na batisan. You can even food, you cannot enjoy eating your food na napaka-restless ng paligid. Kaya gayon din po, kaya nais ng Panginoon, dalhin tayo rin sa tahimik na batisan so we can reflect para makita po natin ano ba talaga ang malinaw na nais ng Panginoon para sa ating mga buhay. Kasi nga po, nasa panahon tayo ng restless culture. Di ba? Puro fast food. Lahat gusto gawing mabilis, gawing instant. Kaya nais ng Panginoon, matutunan po nating magpahinga sa Kanyang presensya. Kaya huwag po nating pagkamalan na yung activity itself is a value.
Kala po natin kasi pag marami tayong ginagawa, pag masipag tayo, nandun na po, no, na talagang isang kagandahang asal to. Hindi po. Dahil minsan marami tayong ginagawa, na busy lang tayo, pero wala namang magandang resulta. Kaya, ang final verse po natin ngayon, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nagbibigat ang lubha sa inyong pasanin. Okay? At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So, yan po yung aking maiksing nais ibahagi ngayon. Nais ng Panginoon, bigyan tayo ng kapahingahan. Nais ng Panginoon na lahat ng ginagawa po natin may katiyakan dahil ito'y kanyang binabasbasan. Kaya itong araw na ito, kapatid, dahil binigyan mo siya ng panahon at patuloy mo pang palalakasin ito sa pamagitan ng iyong personal na pananalangin, ako'y naniniwala ang bukas na kalangitan ay narito ngayon. Kaya tayo'y dumulog sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa pagkakataon na kami po'y sama-samang makadudulog sa inyo upang hingin, Lord, ang inyong patnubay sa araw na ito. Lord, na kami nga po, O Diyos, na pinalakas mo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpasok sa iyong kapahingahan, Lord. That as we enter, Lord, into your rest, O God, thank you, Lord, that we experience, Lord, your supernatural strength, Lord, na nilalagay mo sa aming buhay. At sa araw na ito, Panginoon, naniniwala po kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritong pumapatnubay sa amin. Masasaksihan po namin ang napakaraming magagandang bagay sa aming buhay, sa aming hanap buhay, sa aming pamilya, sa aming komunidad, at gayon din sa aming tahanan, and most especially with our relationship with you. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakikinig, and I speak miracle, Lord, sa lahat ng naghihintay nito. And I speak, hallelujah, abundance, prosperity, rumaragasang pagpapala sa bawat isa. Lahat ng ito ay aming inaangkin na sa araw nito sa pangalan ng Panginoong Hesus, at tayo po lahat ay magsabi ng Amen. God bless po. Hanggang sa susunod po. God bless and Shalom.